Jesus, bright star of Bethlehem, light of creation. Jesus, bright star of Bethlehem, light of hope. Jesus, bright star of Bethlehem, light of unity. Jesus, bright star of Bethlehem, light of joy. Shine now, bright star of Bethlehem, and bring your light and your life to us. Amen. Ulit tayo po yung Ate Herald. Manalangin tayo po. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Father in heaven, kaya kami pong Ginoo at panaligan ng sablang bagi. At yung kami po ngayon ibang kanita, pagmasusyan ng mumuna ng simbambingi, Lord. Ano ka rin, ibait ka king sabsaban, ating mensahe na po king sambayanan yung pag-asa, yung kapayapan, ating lugod. Nung niya ng Ginoo, kabangat siyo kami ngayon kini, buklat mula po rin kaya kaming puso. Bang kanita tanggapan yung mensahe ng Pasko. And isyo na niya po yung kaya kaming pastor, munya balita ng Kapaskon, Ginoo. At tingi kami, bang kanita tanggapan mo yung tausking kaya kaming puso, yung mensahe ng Kapaskuan. Di po yung kanakong dalangin king lagyo ng Jesus. Amen. Praise. Mayap abengi po, kaya katamungan, kapatid. Sige po, malyari pakigreeting siping yung mayap abengi. Amen. Praise the Lord.
ini po ingkekatamong mumunang bengi na ning sambang bengi. Ne po, at pani mo nande ring kekatamong UMM. Kakityo po ring UMM tamo, lalo ata? Ne? So, deng UMM, ila pong manimuna kini kikikatamong pamanyamba. Bukas, Miyerkules, again, 6:30 po yung kikatamong umpisa na ng kikatamong samba. At deng manimuna naman deng WSCS. Ne? So, balo ko po, ready na lang ring WSCS tamo. And then, kay Webis, deng manimuna naman kay sambang bengi tamo, apin deng Bible study leaders. Ne? Okay. Balo ko naman, ready no rin. At deng magsara ketang simbang bengi, keng biyernes, deng kaya katamong mayaf. Ne po, ila po rin manimuna king samba. Keng December 20, Sabado alas 6 nening bengi, deng kaya naka naman, ila po rin manimuna, king kaya katamong pamanyamba at gawan ditang karelang youth night. Ne po, itang maluwat tanang paninayan, nung kakakitya ka rin Facebook, talagang po-promote de. Ne po, at king Sabado, itanitang Aldo, anong no ka rin, Ayal Bentala. And then, king 21, tamo po kakalingwan, Sunday, 6 p.m., Incantata 2025. Kapatid, kareng kaya katamong pamanyamba, masanting po panagkatala. Amen. Ne po, agkatyo po, rin kaya kayong kaluguran, rin kaya kayong siping bali, ne po, lalong-lana, kini, bala mo alang sangbang bengi ka rin alawang denominasyon. So, masantik po, panagkatala, uling deni, lalo rin 19 dyan, nung nanuyak ing kabalduga na, ning Pasko. Ing kaya katamo pong team, ngining Aldo na ning Kapaskuan, apin ing Living in the Life of Christmas. At ating 4 lessons ake katabong pag-aralan magumpisa ngening benging iti. Okay, atintamo pong bisita ngene, tingkay atintamong ngeni taya mo kaya be. Ala, okay. So anong ala po kapatid, kini mayaring kaya katamong announcement. Sige po, salamat po. King scripture reading nga mayag paglatan tala po rin kaya katang Biblia king Isaiah 9:1-6. Paghahari ng prinsipe ng kapayapaan, nahawi na ang dilim sa bayang malaon ng namimighati. Sa mga nakarang araw, inilagay niya sa kahiyan ang lupain ng Sabulon at ang lupain ni Neptali. Ngunit sa panahong darating, dadakilahin niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga hentil. Nakatanaw ang isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ng kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ng kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahari sa nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapaghirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. May panawanan tampo ang Ama ng may basa. Salamat
Makatakot lang maglambing din kalalakihan. Nandinda mo ni request bureda kumpasan ko kano. Ne po. Tanatanang ngayon ko mag-nervyos. Ni-nervyusan ko. Pero palakpakan tala po rin kaya katang kalalakihan. Praise the Lord. Kaya po, talagang pagmula niyang sinenbihin ng kanta ngayon, talagang pinractice na niya po. Purita mo sabihin, makanyala kasigasig na ing nanumang gawan ng kasuywan king Ginoo, the best. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Meron pong isang Christmas song na inawit ng The Letterman. Kilala nila din The Letterman? Po. Ang title po nung kanta, o yung kanta ay ganito. Ang sabi niya, what can I give you this Christmas? Yeah? Something sparkling to go with your eyes. What can I give you this Christmas? Kapatid, anong regalo ang gusto mong matanggap ngayong Pasko na makakapagpakinang ng iyong mga mata? Naning buri mo? Sa isang Sunday school ng mga bata, tinanong po ng teacher ang mga bata kung anong regalo ang gusto nilang matanggap sa darating na Kapaskuhan. Sabi ng isang batang lalaki, teacher, sabi niya, ang gusto ko po, robot, yung transformer. Okay, sabi ng teacher. Sabi naman ng isang batang 7 years old na lalaki, ako po, teacher, gusto ko gitara. Kasi sa kanya, gusto kong gayahin yung kuya ko sa panggigitara. May kibating meto nga babaeng anak. Sabi na, ako teacher nga na, hanggang nano na mo, okay. Basta emo sana pera. Kasi reng pera, miras lakang maku. Po. Ngay kayo, ako magregalong pera. Uling eya miras kay anak, kang ima. Po. Okay. What Christmas gift would you like to have that would make your eyes sparkle? Alam niyo mga kapatid, mahirap din pong magbigay ng regalo. Tama? Masakit, mami, regalo. No po. Kasi iisipin mo, kung magugustuhan ba nung pagbibigyan mo, yung ibibigay mo sa kanya o magagamit niya ito. Alam niyo po, kung ako ang tatanungin, para sa akin, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating pagbibigyan ay yung regalong mapapakinabangan niya ng matagal. Amen po ba? Yung mapapakinabangan niya ng matagal. Ang tanong, meron po bang ganun, pastor? Meron. Meron po mga kapatid, merong regalo na mapapakinabangan ng matagal. At ito po, yung sinasabi ngayon ni Isaias na pinasasabi ng Diyos sa kanya. Anong sabi niya? Nabibigyan ko kayo ng regalo, regalong matagal ninyong mapapakinabangan. Isang regalo na matagal ninyong mapapakinabangan ng matagal. Anong sabi ng verse 6? For unto us a child is born, unto us a son is given. Ang sabi po dito sa ating teksto, for unto us. Ibig sabihin kapatid, itong regalong ito ay para sa atin. Ni-ready ng Diyos para sa atin. Ano itong regalong ito? A child is born. Ang sanggol na isisilang. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, kakaiba itong regalong ito. Unique. Bakit? Kasi isang sanggol, isang bata, tao, mga kapatid, may buhay ang ireregalo ng Diyos sa tao. Matanong ko po kayo, sino na po sa inyo nakatanggap na ng regalo na sanggol? Taas nga ang kamay. Nakatanggap na kong regalong bingot? O nino kaya kayong bisang makatanggap yung regalong bingot? Pero, ba't kayong asawa mo? Ba't kayong kamag-anak mo? Ito yung regalo ng Diyos. Di ba?
Ito yung regalo ng Diyos. Nagawa ang batang ito sa tao. Hindi lang siya dahil siya'y tao, dahil siya ay may buhay, kundi itong regalong ito ay mayroong magagawa. Sabi ko nga, ang pinakamagandang regalo ay yung meron siyang magagawa sa buhay natin. Mapapakinabangan natin. On his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan po ang magagawa nitong sanggol na iririgalo ng Diyos sa tao. Kaya nga, sabi ko nga kanina, it is a unique kind of gift from God. Ang tanong kasi ganito, ano po yung dahilan kung bakit sanggol ang iniregalo ng Diyos sa atin? Anong dahilan? Sabi ng iba, bakit kaya hindi na lang pera o kaya house and lot? Di ba? Kasi yun naman po yung kailangan ng tao eh. No po? Yun yung kailangan ng tao, bakit hindi na lang yun? Pero bakit hindi ganun ang binigay ng Diyos? Bakit isang sanggol, isang bata? Dahil ang sabi po ng anghel, nung dinalaw niya ang mga pantas, in verse 10, chapter 2 ng Luke, ang sabi dito, do not be afraid, for I will bring you a good news of great joy. I will bring you a good news of great joy. At ang tinutukoy niya rito, mga kapatid, ay ang sanggol sa sabsaban. Ito yung layunin, ito yung purpose kung bakit sanggol ang iniregalo sa atin ng Panginoon, because it will bring a good news of great joy to us. Magbibigay siya ng malaking kagalakan. Ang tanong, paano siya naging good news of great joy? Paano siya naging good news of great joy? Alam niyo mga kapatid, sa pagtanggap natin ng mga regalo, no po, ma-appreciate mo lang ang isang bagay o ang isang regalo kapag ito'y akma sa iyong kalagayan. Potang akma, yaketang-kekang sitwasyon. Tama? Kapag akma sa iyong katayuan, akma sa iyong kondisyon at pangangailangan. Aga nakakitang pangunakan kong nung magkamali, mga 7 years old niya pangin eh. Yan po. Inyang birthday na, regal one miya. Nekarakal regalo. Uling yan na, yan pe kabunso kareng pangunakan mi ngeni. Yan po. Ngeni, inyang buklat na noreng regalo na. Buklat keni, buklat keta, buklat keni, buklat. Buklat nongan. Bali yung ngayon man may tula. Ngayon man may tula. Ating sinabi na nga na, this is the worst birthday that I have. Hindi nga ni peka malungkot kong birthday, Ameliari. Bali po bakit? Kasi nga asahan na ng anak, detang buri ng pihalungan. Ing buri ng pihalungan, detang ubingan. Aliwaliw ang klaseng ubingan. Ano po? Nya, pa-recite mo kaya rin aliwaliw ang ubingan, balo na la. Alang may regalo hanggang may itong ubingan. Yan sabi na, this is the worst birthday that I have. Ano po ibig nating sabihin mga kapatid? Na-appreciate lang natin ang isang regalo kapag ito'y akma sa iyong kalagayan. Ang tanong kasi, ano ba yung kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos? Naning sitwasyon na ng tao, king harapan na ng Diyos. Alam niyo po, tanggapin man natin hindi, ang tao po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Tanggapan mo manali. Ing Biblia sasabihan na ing tao makasalanan niya. At yan ang sinasabi ng Romans chapter 3, verse 9 to 15 and 17 to 18. Basan tayo po. Nga na, sapagkat napatunayan namin
na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao. Nasa kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, maging Hudyo o Griego. Ayon sa nasusulat, walang matuwid. Sabi nga po natin, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Ang lalamunan nila'y tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila'y makamandag na parang ulupong, puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang pagkatakot sa Diyos, ang sabi niya, ay walang pitak sa kanilang puso. Nakita po ninyo? O yan ang tao. O yan ang kabilyanan ng tao. Nung magkasala po sina Adan at Eva, mga kapatid, doon po nagsimulang makapasok ang kasalanan na umabot hanggang sa ating kapanahunan. Ing kasalanan ng Adan at Apong Eva, yabe putot, linakad ya, ang gaketang biras siya king panahon tamo ngayon at kabadad, patuloy yang lalakad, kareng tutuking henerasyon. At dahil dito, naputol ang magandang relasyong itinatag ng Diyos sa tao, sa atin. Kaya yung tinatamasa nating pagpapala ay biglang naglaho, bunga ng kasalanan. Ang tao ay sumuway sa Diyos at patuloy na sumusuway sa Diyos. Ika yung pengari po tarangana kayo pasaway la nani maging sitwasyon keng bali. Sigurado mimwa kayo. Tama? Sigurado mimwa kayo. Ganon din po ang Diyos, mga kapatid. Nagalit ang Diyos. Nagagalit ang Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Ano ang sabi niya sa 2 Thessalonians 1:8 and 9? Ang sabi niya, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. At ang magiging parusa nila'y walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian. God will punish us. Parurusahan ng Diyos ang mga taong hindi kumikilala sa Kanya. At kapatid, yan po ang bad news sa sangkatauhan. Yan ang masamang balita. Bad news dahil man is helpless to save himself. Bad news dahil hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili at maging ang iba. Bad news dahil hindi niya kayang baliktarin ang kanyang sitwasyon. Sapagkat kontrolado siya ni Satanas habang buhay at wala siyang magagawa ang anuman para makaligtas. At ang pinakamahirap dito, mga kapatid, hindi niya kayang pigilan ang galit ng Diyos sa kanya. Kaya anong sabi niya? Tiyak na sa kapahamakan ang kanyang pupuntahan. Yan po ang kalagayan ng tao. Yan ang sitwasyon ng tao. Church, man is helpless to save himself or herself. Man is a sinner by practice and by choice. And he is under the wrath of God. O yan ang kabilyan tamo. Yan ang sitwasyon ng tao. Subalit, kung may bad news,
mayroong good news. At yan ang sinabi ng mga anghel sa mga pastol, I bring you a good news of great joy. Good news of great joy. Bakit? Sapagkat ipinangako ng Diyos, mga kapatid, na ang sumpang dumating sa mga tao ay hindi mananatili kailanman. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. That is the good news. Kung tayo man ay nasumpa, kung tayo man ay nalugmok, kung tayo man ay nakasala, ang sabi ng Panginoon, hindi mananatili kailanman ang tao sa kanyang kalagayan. Dahil ang sinabi niya, sa simula pa lamang in Genesis chapter 3, verse 14 to 17, ang sabi niya sa ahas, binhimot binhi niya'y laging maglalaban, ito ang dudurog sa ulo mong yan. Pinangako ng Diyos, mga kapatid, after na magkasala sina Adan at Eva, kahit nagagalit ang Diyos, mahal pa rin ng tao, mahal pa rin ng Diyos ang tao. At gumawa siya ng isang pahayag na pinangako niya isang araw, matatalo ang binhi ng ahas pagdating ng binhi ng babae. Para niyang sinabi, darating ang araw, babangon ako't dudurugin kita. Babangon ako't dudurugin kita. At sino po yung binhi ng babae ito? Ito yung sanggol ngayon, kapatid, na ating pinag-aaralan sa ating teksto. Ito ang sanggol na binibigay ng Diyos sa tao. Ang sanggol na inaalok ng Diyos sa tao ng libre, walang bayad. This is the child. For unto us is given. Binibigay ng Panginoon, nireregalo ng Panginoon sa atin. Ang tanong lang, handa ba natin itong tanggapin? Gusto mo ba itong regalo sa iyong buhay? Alam niyo po, kung tatanggapin natin itong alok ng Diyos, kapatid, mababaliktad ang sitwasyon ng tao sa harap ng Diyos. Mababaliktad ang sitwasyon ng tao sa harapan ng Diyos. Lahat ng kalagayan ng tao ay mababago. Mula sa isang makasalanan, patatawarin siya ng Diyos at gagawin siyang banal. Mula sa pagiging bilanggo sa kasalanan, lalaya ang tao at makakapamuhay siya ng mapayapa. Dating nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos, mapapawi na ito at kikilalanin pa siyang anak ng kataas-taasan. At kung dati ang kanyang destinasyon ay sa impyerno, ngayon siya mismo ay isasama ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Kapatid, ito ang mabuting balita sa tao. Ito ang good news na ang sabi niya, tunay na magdudulot sa kanya ng malaking kagalakan. Kaya noon pong mamatay ang ating Panginoong Hesus hanggang sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, doon po dinurog ni Hesus ang ulo ni Satanas. Doon yung nagkaroon ng katuparan, yung sabi niyang, binhimot, binhi niya'y laging maglalaban, ito ang dudurog sa ulo mong yan. Sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus, dinurog na niya ang ulo ni Satanas. Kaya sa halip na maghari ang kamatayan sa sangkatauhan, pinalitan ito ni Hesus ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa kinabukasan. Bisan po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sa pagdating po ng sanggol na ito, church, the light has come. Emmanuel has come. Narito na ang regalo ng Diyos sa atin. Kakaibang regalo sa lahat. Regalong kapaki-pakinabang, regalong maaasahan,
regalong magbibigay buhay at makapagpapabago ng buhay. Subalit ito kasi nakakalungkot eh. Many people rejected this powerful gift from God. Tama? Napakaganda ng regalo. Pero marami pa rin ang tao hindi nila ina-appreciate yung regalong ito. Maraming tao pa rin ang tumatanggi. Marami pa rin tao ang umaayaw. Pinagwawalang bahala ang regalong ito ng Panginoon. Bakit? Dahil hindi nila alam ang kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kapatid, hindi nga magiging mahalaga sa iyo ang bata na ipinanganak sa sabsaban hanggat hindi mo inaalam ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya nga nakakalungkot, napakalaking sayang. Bakit? Sapagkat isipin po ninyo, 2,000 taon na ang nakakaraan, nagdiriwang ng kapaskuhan ng tao, pero dahil hindi niya tinatanggap itong regalong bigay sa kanya ng Diyos, kapatid, hindi niyo napapansin, before and after Christmas, ganun pa rin. Walang nababago at walang pagbabago. Pero itong regalo ng Diyos sa atin, itong regalo ng Diyos sa atin, na libre, na ibinibigay sa ating lahat, ay regalong maaasahan habang buhay. Meron pong isang tatay na OFW at 2 taon nang hindi umuuwi sa Pilipinas. Dahil magpapasko, sinabi ng tatay sa kanyang mga anak, sa Paskong ito hindi pa rin ako makakauwi. Kasi inaasahan po ng mga bata, uuwi na yung tatay nila kasi matagal na rin silang hindi nagkikita. Pero sabi ng tatay, hindi ako makakauwi na. Magpapadala na lang ako ng regalo para sa inyo. So itong mga bata, medyo nalungkot kasi gusto po nila sa Pasko kasama nila yung tatay nila. So ang ginawa, dahil sinabi ng tatay, magpapadala lang sa linya ng package, so dumating po yung package, binuksan ng mga bata, tuwang-tuwa sila dahil may mga tsokolate, may mga laruan, yung request nila sa tatay nila nandun. Pero alam niyo po, habang papalapit ang Kapaskuhan, nag-iba ang kwento ng pamilyang ito. Nag-iba. At gusto kong panoorin natin anong nangyari. May video po yan. Nawalay sa kanyang pamilya, paano nga ba mapupunan ang mga taong nakalipas? Paano siya babawi sa kanyang mga pinakamamahal na anak? Naghihintay ng kanilang order ang magkapatid na Princess at Jornash nung dumating ang waiter na magsiserve sa kanila na nakatakip ang mukha. Nagpabalik-balik pa nga ito. Kain lang ng kain. Hanggang tinanggal na ng waiter ang nakatakip sa kanyang panyo. Wala na po. Ang magkapatid naging emosyonal dahil ang waiter walang iba kundi ang kanilang tatay na OFW, si Mario, na 2 taon na nilang hindi nakakapiling.
sobrang saya. Hindi ko po in-expect kaya parang nung habang po nakataklob ako ng kamay, iniisip ko pa rin po kung totoo ba yung nakita ko. Sobrang saya po. Dahil po matagal na pong hindi ko po siya nakakasama. Imagine kung gaano po kasaya ang mga anak sa pagdating ng kanilang minamahal na tatay. Hindi lamang mga tsokolate ang kanilang matatanggap, kundi mismong ang nagpapadala ng chocolates ang kanilang makakasama. Mayayakap uli ng mga batang ito ang kanilang tatay. Makakasama nila uli ang kanilang tatay sa pagtulog. Sama-sama silang magdiriwang ng Kapaskuhan dahil naroon na ang kanilang tatay, bagay na hindi kayang tumbasan ng anumang damit, tsokolate o regalo. Ang matagal na pong pinapangarap ng tatay na makasama niya ang kanyang pamilya ay natupad. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi lamang nagpadala ng regalo. Mismong siya ang dumating. More than the blessings is the blesser. Hindi higit pa sa pwedeng ibigay ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak bilang regalo. At ito yung diwa ng Kapaskuhan sa gabing ito, na matagal nang gustong makapiling ng Diyos ang tao. Inaasam ng Diyos na makapiling niya ang tao. At sa araw ng Kapaskuhan, natupad po ito. Siya ang regalong kailangan natin at makakatulong sa atin. Siya ang regalong kapaki-pakinabang. Siya ang regalong sasamahan tayo magpakailanman. At siya rin ang regalong pang walang hanggan. Emmanuel has come. In the name of the Father and of the Holy Spirit. Amen.
Kagalakan po namin, Panginoon, na tumugon sa iyong tawag. Kagalakan namin, Panginoon, ikaw ay aming paglingkuran at alayan din ng mga tinatangkilik namin na nagmula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy mong maranasan ang pag-ibig ng inyong mga anak, bunga ng kanilang pananampalataya sa iyo. Maraming salamat sapagkat kailanman ay hindi ka nagkulang sa amin. Bagkus, Panginoon, hindi lang sa pangangailangan naming material ka tumugon at kulos, kundi maging ang buhay ng iyong anak na si Hesukristo ay ibinigay mo para sa kaligtasan ng aming kaluluwa. Napakadakila big sa amin. Kaya ang amin pong dalangin, O Diyos, patuloy mo kaming samahan at hawakan upang anuman ang aming gagawin, ito'y maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Sa pagsisimula ng ating unang gabi, mga kapatid, patuloy nating damhin ang pagmamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Pinagmamasdan niya ang bawat isa sa atin. Nakikita niya ang iyong kalagayan, ang aking kalagayan, ang kalagayan nating lahat. At nalulungkot siya sa sitwasyon na kung saan hirap na hirap ang tao. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kaya sa kabila na siya ay nagagalit, ipinangako niya, darating ako, tutulungan ko ang tao, ililigtas ko siya. Naparito na
ang ipinangako ng Diyos. 2,000 taon na ang nakakaraan. At patuloy na ipinapahayag ang pagdating ng kanyang bugtungan na anak upang ang kalagayan ng tao ay mabaligtad. Isang regalo na hindi mo kailangan ang maraming pera. Isang regalo na libre. Regalong kapaki-pakinabang. Regalong sasamahan kanya magpakailanman. Mga kapatid, narito tayo ngayon, nakaharap sa isang desisyon. Kung tatanggapin ba natin ang regalong ito o muli hahayaan na lang natin na lumipas ang Kapaskuhan. Isang napakalaking desisyon ang kailangan nating desisyonan. At kung magiging tama ang ating desisyon, isang malaking pagbabago ang magaganap sa iyong buhay. Kung meron po sa inyo, kapatid, na nais niyang tanggapin ang Panginoong Yesus, sinasabi ng banal na kasulatan na pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ihingi mo ng tawad sa Panginoon sapagkat ang mga kasalanan ang nakasugat sa puso ng Diyos. Subalit ang paghingi ng tawad ang makapagpapahilom at makapagpapanumbalik sa Kanya. Bibigyan ko po kayo ng ilang minuto upang lumapit sa Panginoon. Kausapin, ilaan ang sandaling ito sa Kanya sapagkat siya'y naparito para sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon at malaon niya ng nais na makapiling ka. At kung nais mong tanggapin ng Panginoon sa sandaling ito, mangyari lamang na sumunod ka sa panalangin ito. At angkinin mo na ang panalangin ito ay personal mong panalangin. Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo. Kinikilala ko ang aking mga kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin niyo po ako. Dalangin ko po, Panginoon, na ang kapangyarihan ng iyong mga salita na aking narinig sa sandaling ito ay kumilos sa aking buhay. Nais kong tanggapin ang sanggol na regalo mo sa akin, ang Panginoong Hesus. Tinatanggap ko siya at pinahayaan kong pumasok sa aking puso ngayon. Kinikilala ko na ang Panginoong ito ang tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa regalong ito. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Dinadakila ka namin, tinataas. Sapagkat, Panginoon, napakadakila ng iyong pagmamahal at pag-ibig sa sangkatauhan. Na kahit hindi nila lubos na maunawaan, subalit, Panginoon, ginawa mo ang nararapat, ginawa mo, Panginoon, ang kailangan. Ginawa mo, Panginoon, ang hindi magagawa ng tao. Na kahit
Ito'y isang napakahirap. Subalit dahil sa laki ng pagmamahal mo sa sangkatauhan, niloob mo na ialay ang iyong bugtong na anak para sa ikaliligtas ng lahat. Salamat, Panginoon, at inabutan kami ng mabuting balita. Salamat, Panginoon, at patuloy na lumalaganap ang mabuting balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa tao. Kagalakan, Panginoon, na hindi kayang ibigay ng anumang salapi, ng anumang kalagayan sa buhay, kundi kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa iyo sapagkat mula sa pagkabitag sa kasalanan, kami ay inyo pong pinalaya. Mula sa madilim na kalagayan, Panginoon, nilipat mo kami sa liwanag. Mula, Panginoon, sa kamay ng diablo, inilipat mo kami sa iyong kaharian. Maraming salamat, Panginoon, sa napakadakilang regalong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdating mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa aming lahat. Sapagkat patuloy naming nararanasan ang pagbabago, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus na kumikilos sa aming mga buhay at manatili kaming nasa iyong piling hanggang sa kawakasan ng buhay. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, upang sa ganon, Lord, lalo pang lumalim ang aming pagkaunawa habang kami sama-samang nananambahan sa mga sambang gabing magaganap sa mga sumusunod na araw. Hayaan, Panginoon, na makakilos ka sa aming lahat at makita namin, Panginoon, ang nais mo pang lakaran namin sa mga susunod na araw at taon ng aming buhay. Sapagkat patuloy naming itinatalaga ang aming buhay kung papaanong itinalaga mo ang iyong sarili sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga po na may mga ginagawa kang patuloy na bago sa aming mga buhay. At ang aming pong dalangin, Panginoon, naway masumpungan mo kami na sa panahon ng Kapaskong ito ay lalo kaming napalapit sa iyo at lalo naming naialay ang aming sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Patuloy mo kaming akayin sa tamang paglilingkod, patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang iyong mga anak na gagamitin sa mga susunod pang gabi at araw ng aming pagsamba hanggang sa masumpungan namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay ayon sa iyong kalooban at nagbigay kagalakan sa iyong puso. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ngayon, tanggapin natin ang biyaya at habag ng ating Amang nasa langit, ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kapayapaan, kaaliwan at pakikipisan ng banal na Espiritu ang siyang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. At bago tayo uupo, maaari mo bang kamayan ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, kita-kita tayo uli bukas ng gabi. Amen. Bawal mag-absent. Hallelujah. Praise the Lord. Opo, para malubos ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.